Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Huli. Pahayag ito ni Senate President Tito Soto laban kay Senator Bato. SP Soto kay Bato, huwag muna tanggapin ang sweldo habang hindi pumapasok. Ibinahagi ni Senate President Vicente Tito Soto III ang kanyang naging mungkahi kay Senator Ronald Bato de la Rosa na voluntaryo munang huwag tanggapin ang kanyang sweldo habang ito habang hindi ito nakakapag-ulat sa Senado, yung hindi ba pumapasok. Ayon kay Soto, ang hakbang na ito ay makakatulong upang maibsan ang pagbatikos ng taong bayan na kumukwestiyon sa pagtanggap ng sahod ng isang mambabatas na hindi nakakadalo sa mga sesyon. Sabi niya, siguro sa umpisa baka pwedeng voluntaryo. Kung pwede, voluntaryo para medyo mabawasan yung pressure sa mga sinasabi ng mga tao na di ka naman pumapasok, bakit sumusweldo ka? Ipinaliwanag din ng leader ng Senado na hindi nabago ang ganitong gawain dahil siya mismo ay hindi rin kinukuha ang kanyang sahod. Ayon kay Soto, ang kanyang sweldo bilang mambabatas ay direktang napupunta sa kanyang scholarship program para sa mga mahirap na estudyante bilang paraan ng pagbabalik serbisyo sa publiko. May caption pa dito. Iba naman yung sitwasyon ko ako pumapasok sa Senado pero hindi ko tinatanggap sweldo ko. Wow! Okay, unang pag-usapan natin, yung magkano ang sweldo ng senador. Sa estimate ko lang hindi ko alam yung exact. Nasa 300,000 per month ang sweldo ng senador. Correct me if I'm wrong. Maliban pa yung monthly office budget na kung sa senador, malaki yan. Baka sobra ang alam ko sa Kongreso, halos 1,000 kada buwan ang office budget. Sa senador, mas malaki. So, malaki ang tinatanggap nila buwan-buwan. Tapos yung office budget, kung hindi ako nagkakamali, liquidation by certification lang yan. Wala nang mga resibo. Pirmahan lang ng mambabatas na I certify that I have spent the following so and so on, so and so. Period. Wala na. Ganon sila. So, ito kay Senator Soto, campaign promise niya yan na hindi niya tatanggapin ang sweldo pag manalo. Ayun, sinasabi niya na hindi niya tinatanggap ang sweldo. Ang tanong ngayon is, magandang gawain ito. Kaya lang, how can we be sure na napupunta talaga sa mga estudyanteng nahihirapan yung sweldo niya? Di ba mas maganda kung talagang ganyan is mag-publish siya. Kung ako si Senator Soto, pwede kong i-publish para transparent, para lalong kapanipaniwala. Pangalan ng estudyante, example, 300 students at 1,000 per month ang ibinibigay. Tama ba yun? 300,000 na ba yun? Hindi ko. Kasi
si Congressman Leandro Libiste, may scholarship program siya sa kanyang distrito. Ang alam ko, yung nabasa ko 150,000 per student sa kanyang distrito, binibigyan niya ng 1,000 pesos per month. Sariling pera niya yun. Kaya sabi ko, wow, swerte naman ng taga First District Batangas. So kung totoo na hindi na napupunta sa kanyang bulsa, pamilya, whatsoever yung sweldo niya, napupunta sa scholarship. Kung ako si Senator Soto, pakita ko yung mga pangalan, address, yung mga estudyante. Taga-saan ba yan? Magkano ang binibigay niya? Oh. Di ba? Ganun lang. Okay. Punta na tayo kay Senator Bato. Bahala na kay Senator Bato. Voluntary naman eh. Kung ako si Senator Bato, hindi ako pumapasok, pwede. Hindi ko tanggapin. Kung ako si Senator Bato. Para wala akong tulubagon. Kung sa Bisaya, ano ba yung tulubagon? Wala akong kasi no work no pay sa ordinaryo empleyado eh. Kaya agree ako sa suggestion ito. Kung gusto niyang tanggapin ang sweldo niya, di pumasok siya. Eh, delikado ang buhay niya. Baka biglang arestuhin. Di, yun na lang. Hindi papasok, kailan? Hindi na siya dapat magsweldo. Yan namang kay Congressman Sandro Marcos na panukala sa Kongreso. Lahat ng mambabatas, no work, no pay. Panukala lang yun. Papasa ba? I don't think so. Kasi ang na-involve mga mambabatas mismo eh. So hindi ako believe yung mga panukala ni Sandro Marcos. Yung panukala nila ni Bujidi na anti-political dynasty bill. Meron sila. Kailang anong nakalagay doon? Pwedeng 5 na sa pamilya pwedeng anong klase yun? So 5 at any time pwede daw eh. Anong klase yun? Hindi na anti-political. It's legalizing political dynasty. Kaya wala akong kabilib-bilib dyan kay Sandro Marcos. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila na mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang yero nga ipanghatag sa mga tao. So 20 ka pamilya ang nagkuha karon og yero. Ug karon mao na ni sila ang nagkuha sa yero, 20 ka pamilya. O mao na ni sila 20 ka pamilya ni siya. Ug mao na ni ang yero nga ilang nakuha sa 20 ka pamilya nga gihatag sila ha. Ug mo pod ni ang mga lansang ipanghatag sa 20 ka pamilya, sudagandang gud sila. Pasalamat si nanay sa nagtabang daw sa yero. Muna ning mga tigulang na matagaan gyapon yero. Nanay diya man sila ilang taon man diba? So muna ni ang bunggong kargahan. So tabangan sila sa kagawad sa bunggong ilang gikargahan. Inis ki manay ko koy. Diyan lang kay panay kitoy. So duha ka bunggo.
karon abot na gyud. Karon abot na gyud ang taga. Karon mo na ni ang balay sa tagaan na Mogyero. So duha pa daw ni kabulan ang iyang balay. Apan buslot naman kay mga trapal gi pang sumpay-sumpal lang nga trapal. Sa Ginoo ug sa nagtabag sa sin nga makatuplag gyud ko di kami ulan na. O salamat kayo.